Ngayon, pinlog-in ko siya, tapos binuhay ko yung switch, may umusok dito. Dito sa banda. Ngayon, pansinin nyo O, yan Umusok pa Okay, Kevlar na GX5000. All the way from kay kanino to? Kay Sir Cubao pala to. Kay Sir Arnold Fabio. Sir Arnold Fabio ng Cubao. May umusok, hindi na tumutunog. Okay, pangalan natin. Yan, taga Cubao. Shoutout and then maraming salamat kay Bossing na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila all the way from Cubao kay Sir Arnold Fabio. Okay? Ngayon, may umusok daw. Kaya ito, tinanggal ko na agad yung takip para kahit papano, makita natin kung alin yung umusok, di ba? Ngayon, wala tayong makitang umusok dito sa may amplifier stage niya. Dito, wala. Ngayon, kung saan yung umusok, pati ako napaisip din Ngayon, pinlog-in ko siya, tapos binuhay ko yung switch, may umusok dito. Dito sa banda. Ngayon, pansinin nyo O, yan Umusok pa Ang masama nito, parang dito sa may processor niya, sa may Bluetooth. Yun, ang masama dyan. Baho. Okay, dito siya banda. Sana hindi ito. Okay, ngayon, yan yung problema na dapat natin solusyonan. Okay, medyo, sa total, medyo malamya na konti itong Kevlar ngayon ng mga integrated. Okay, ngayon dahil umusok siya dyan, ngayon kalasin natin, tingnan natin kung ano yung umusok na part na yon. Okay, kalasin natin to. Kalasin natin. Pasensya na kayo kung sumingit tayo ng ito klaseng content, yung integrated, kasi wala tayong tagagawa ngayon. Wala tayong tagagawa ng integrated ngayon. Kaya kailangan natin gawin para kahit paano, ay dito, wala na. Tapos na yung usapan. Yan siya Tapos na yung usapan agad. Nasa processor siya. Ay nako. Ang mangyari nito, mawawalan na siya ng processor kung sakali. Or pwede naman lagyan ng panibagong Bluetooth. Ano kaya to? Usapin ko muna si Bossing nito pag ganito. Okay, balikan ko kayo dito. Dito galing Sabi ko na nga pa sa totoo lang, medyo sirain tong module na to. Walang problema dito sa may amplifier stage niya. Dito sa may module, sa processor niya, nandito kasi dumaan yung auxiliary sa lahat na nandito. Okay, ano ba gagawin natin dito? Tawagan ko muna yung may-ari nito. Tuloy tayo. Nakausap ko na si Bossing. Sinabi ko na sa kanya na mismong processor yung nadali. Itong IC na to. And then, tinanong ko siya kung ginagamit niya, bira lang naman daw mag-Bluetooth. Ang importante daw is mabuhay siya. Gagawa na lang daw ng paraan. Ngayon, kasi wala naman tayong mabibiling ganito unless na meron tayong, siguro may natapon na magitong lasing unit, may pwedeng tanggalin, tapos ilalagay ito. Pwede yun. Kaso, wala tayong makuha ang ganito. Itong board ba? Buong board. Ngayon, hindi na natin bubuhayin ito. Wala na mangyari dito, mawawala itong selector niya. Mawawala to. Hindi nagagana itong auxiliary 1, 2, basta yung selector dito mawawala na. Pati USB, Bluetooth, wala na yan. Ang mangyari, iisang input na lang siya. Okay? Iisang input na lang. Ang gagawin natin, putulin natin ito. Sabi natin kung isang input na lang, sabi natin kung aux1 na lang yung pagpaganahin natin. From aux1, i-connect siya natin papunta kasi dito siya dumaan dumaan pa siya yata dito, dumaan kaya ito dito. Teka lang na mukhang hindi naman ito kasi parang sa Bluetooth ito tapos selector lang naman baka siguro, sige gagawin ko lang paraan na lang, diskartehan ko, putulin ko muna to, tapos isang input na lang papunta dito sa may, kailangan gumana pa rin itong mic niya and then tone control. Gagana pa rin naman yan. Ito lang talaga yung mawawala. Okay? Iwawiring natin na mayos. Unang move ay tinanggal ko sana yung IC dito. Tinanggal ko sana dito. Kahit palitan mo yung IC dito, wala na mangyari kasi yung linya pansinin nyo,
nasunog din. Yung pinakahinangan niya. Literal na wala ng pag-asa yan pag ganyan. Ngayon, nihang ko sana, kasi subukan ko sana kung gagana pa rin yung ilaw dito na hindi, negative. Tapos, ang nangyari, pumutok pala kapasitor. Punyeta talaga. Ito, pumutok. Kahapon, naputukan din ako sa may power amp, nagkadikit yung supply. Ngayon, ito, putok na naman, nakaalam mo, baril. Lakas. Wala ko anong value niyan. Negative siya. Negative. Ibig sabihin, hindi pwedeng nihan ko na nga sana eh. Wala talaga. Ang supply nito, baka mamaya nagkapalit sila ng... Teka lang nga, tingnan natin ha, kung saan galing yung pinaka-supply niya. Okay. Malamang ito yung supply nyo. Malamang 5 volts to. Bigla siyang may pumutok dyan. Gagi. Okay. Troubleshoot natin. Bakit lang pumutok? Kinalas ko na yung board. Sa tingin ko, pinakialaman kaya nagkaganito. Mapapansin nyo, yung hinang resistor to eh. Talas na yung hinang niya Kaya siguro pumutok yung capacitor. Tingin ko nagkamali siya ng salpak. Ito, AC, tapos DC. Yung AC na isalpak siguro dyan. Tapos yung DC, ay nagkabaliktad. Nagkabaliktad to. Pambihira na yan Ito, pumutok Dito yan eh. Dito papunta Kaya siguro akala niya sira to dahil umiinit. Na normal umiinit to kasi dropping resistor to eh. Pambihira na yan. Pumutok. Ano kayang value nito? Kaya natin kung may nakasulat pa. 35 na 100. Okay, mukhang papuntang pa niyan. Papuntang supply dito sa may 5 volts Tingin ko nagkabaliktad to. Yung AC pinalagay siguro dito, tapos yung DC dito nagkabaliktad. Okay, kalasin natin pambihira kaya sa tingin ko kwanto, sa tingin ko pinag-praktisan o ano man. Kasi kanina yung kable dito nakalagay, dito. Tapos yung nandito is dito siya nakalagay. Ganyan. Tapos yung isang yung isang patingnan niyo na lang yung isang video ko kung tama Tapos para nakaganito siya Yan, para nakaganito. Tapos dito nakalagay yung basta yung isang supply na to dito nakalagay na 5 volts ito Alam ko 5 hindi ito para to sa may EEB. Dito dapat Ngayon, pinasukan ng 12 volts to. Pinasukan ng 12 volts ito dito. Kaya umusok itong yung processor dito. Kung kamali ng salpak, dapat ang connection niyan is ito. Diode 4 na piraso. Yan, diode. Ibig sabihin, AC yung nandyan. AC yan. Tapos may nakalagay AAB AAB, meaning papunta yan dito sa may processor. Yan yung magiging selector. Okay, ganyan yan. Tapos itong dalawa, magiging fan na yan. Magiging fan yan. Okay? Siya yung magsisilbing fan. Ito. Yan ang magre-regulate ng 12 volts. Okay, kaya pala nadali. Dapat ganyan siya Yan. Kaya natin. Okay, dapat ganyan Yan, dapat ganyan siya. Ngayon, hindi na puputok yan. Ito siya, ganito mangyari naka-protect. Try natin, normal yan. Naglagatik na yung relay. Wala na yung ilaw Ngayon, yung fan, gumagana na yung fan. Kaso mahina na. Tapos, dito parang hindi gumagana. Okay, yan na. Gagawin natin, wala na to. Disable na to kasi wala naman na siyang hindi na nga umiilaw dito. Okay, ngayon ang sunod na diskarte ay saan yung left and then right na input. Yun ang hanapin ko. Okay, pinutol ko na kung saan yung tingin ko na input natin yung supply. Ito yung input niya kasi nakalagay siya diyan out. Focus. Ayan, out siya, out. Meaning, out yan. Papunta na yan dito. Sa may in. Ayan, control na yan.
Diyan papasok yung pinaka-input ngayon natin. Ngayon, yung kukunin natin ay yung aux 1 na lang. Aux 1 na lang. And then ito guys, sa tingin ko, ang problema nito nung una ay wala itong audio. Wala itong audio. Alam nyo kung bakit walang audio? Hindi ko lang napakita kanina pasensya na. Ito yung, nakaganito yung connection ng effector nakaganyan siya. Na mali yan. Mali yan kasi may effector loop ito Mali yan, mali. Dapat nakaganito siya. Dapat nakaganito. Puti, pula, dapat nakaganyan. Ngayon dahil nakaganito siya, wala siyang audio. Ngayon, naratel yung may-ari nito siguro o yung anak niya kasi yung anak daw niya, yung sabi ng anak niya, wala daw, may umusok daw. Ngayon, naratel. Nagtaka siguro or isip nila may sira na. Ngayon, kinalkal ngayon to. Ang una-unang pinagdiskitahan is ito dahil uminit ito. Siguro isip nila, sira ito dahil uminit itong resistor. Dropping resistor ito Dropping resistor to para sa may fan. Ngayon, tinanggal ito. Ngayon, hindi na may balik yung kable. Nagkamali siya ng salpak. Yung kable, nagkapalibaliktad na. Yung eto, napapunta doon sa may selector, papunta dito sa may processor, naisalpak ngayon dito sa may 12 volts. Kaya umusok itong IC dito. Okay, isa yan sa mari na tinitingnan ko Mali, magkamali ng wiring hanggang sa lumala. Imbis na yung problema is ito lang, sana. Ito lang to, dito. Dapat ganito yung effector niya, dapat nakaganyan siya Yan. Pula-pula, puti-puti dapat. Okay? Wala tayong magawa, nandyan na yan Ngayon, balik tayo dito. Ito yung magiging input niya. Ang kukunin natin ay yung aux 1 na lang. Aux 1 yung kukunin natin. Aux 1. Ngayon, angat ko to tapos maglinya tayo. Pinutol na natin to dito. Pinutol natin. Sana. Focus. Ito siya auxiliary 1. Pinutol natin dahil para wala na siyang connection. Para isang input na lang. 1, 2, 3, 4. Pang-apat yung aux 1. 1, 2, 3, 4. Ito, either left channel or right channel ito. Papunta sa dito. Pinutol natin to dito. Tapos itong isa, pinutol din natin. Balik tayo customer. Ngayon, pinutol na natin yan. Doon tayo mag-inject sa taas. Dito tayo mag-inject. Yan, ito sa may resistor na to. 1, 2, 3, 4. Okay, dito sa may 1K and then 22K. Yan, yan sa may paano 1K and then 22K. Kasi meron siyang naka-series na 1K para mag-drop yung lakas. Tapos, may 22K para sa may grounding yan. Okay, itong magkatabi na to. Yan, yan tayo mag-hinang. Okay? Ngayon, hinang na tayo. Nahinang na natin. Yan, ito siya right and then left. Okay? Tapos ground dito sa gitna. Okay, common ground naman yan Ngayon, balik na natin to. Tingnan natin kung magkaka-audio na. Naibalik na natin yung board. Yan, naka-wiring na to. Tapos, naglagay tayo ng input muna. Yan, nasa auxiliary Okay, ngayon, switch on. Sira tuloy yung isang fan, Hindi na gumagana. Sana lang gumagana, Wala pang speaker to. Tingnan na muna natin kung may signal dito. Ayun, may signal na siya, Yan, meron Sira yung control, naka-off pero may signal, Okay, tap cellphone natin, full volume. Volume natin to. Okay, meron siya, May balance pa rin naman to. Hindi gumagana na rin control niya Lagyan natin ng speaker. Naglagay na tayo ng speaker. Ayan, naka-spec on tayo tapos naka-sub yan. Ito mga tornilyo, hindi pa natin yung tornilyo. Ito mamaya na lang natin i-arrange na maayos to. Ngayon, okay, sigurado ako magpapalit pa tayong control nito. At itong fan ng isa ayan, may audio na siya Naka-off yung volume pero may audio siya Antayin natin, palit ng music Okay. Hindi gumagana pati balance
na. May audio na siya. Problemahin na lang natin control. Palit pa tayong control nito. Pati siguro sa mic, sabay na natin. Baka ginagamit na may mic nito. Napalitan na natin ng mga control to. Nilantang ko lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayun lahat siya. Yan, pinalitan natin bago lahat para wala na masabi. Ito mamaya, papalitan ko pa noon ng fan itong isa. Or kahit na hindi na nga yan eh. Layo naman nun eh. Okay, hindi na gumagana yan eh. Ngayon, switch on natin. Pinutol ko na yung video para mas mabilis. Pinaka-point na naman natin dito is bubuhayin siya eh. Ito, binalik ko na yung board ah. Wala na. Wala tayong magawa dyan. Iyon oh. Okay, hanggang dito na lang ah. Bago na yung control lahat yan. Ngayon, yun lang ginawa natin. Binuhay na lang or ginawa na lang ng paraan. Wala na, nakahang na ito kasi nga umusok yung pinaka-processor niya. Ngayon, kung saan tayo nag-input, yan na, auxiliary 1 na lang. Gayahin nyo na lang yung ginawa natin. Okay, ayan o. Diyan tayo nag-output ha, ay nag-input ha. Okay, ayan tayo nag-input oh. Auxiliary 1 na lang yung ginawa natin. Yan na yung pinaka-huling option. Bukod sa magpalit nito, wala naman makuhanan nito. Yun talaga gagawin mo. Okay, tingin ko na disgrasya lang ng kwanto ng anak na may-ari siguro. Kung mapanood niya to, malamang sabihin niya, oo nga no. Okay, hanggang dito na lang ah. Sana nakapagbigay ideya tayo kung paano, tulad nito, gawa ng paraan nitong Kevlar na GX5 na nasunog itong pinaka-processor niya. Ayan, wala na, kaso lang, wala na siyang Bluetooth. Pwede ito lagyan ng Bluetooth. Hiwalay. Gagawa ka ng, pero hindi pa rin magagamit itong input dito. Wala pa rin siya. Okay, na yan naman request ni Bossing eh. Importante magawa lang or magawa ng paraan kasi sayang daw. Okay, hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea tayo sa mga tropa natin na baguhan ha. Sa mga master, wala, very basic na lang sa kanila ito. Kung paano gumawa ng ganitong klaseng integrated na amplifier. Okay, dahil mabot ko sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe ha, pakisubscribe ng YouTube channel natin ha. Pindutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Na-upload tayo ng video, isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? God bless and then peace natin lahat.